I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Konsehal, mga chairman, other barangay chairmans, all the city officials. Ngunit, ang pinaka-importante na kasama natin ngayon ay ang mga beneficiary para dito sa Rice Assistance Program. Maayong aga sa ninyong tanang. Kami nandito para tignan ang pagbantayan, ang pag-distribute nitong sa 10 kilo ng bigas para sa mga alam niyo sistema ay ganito, nais namin magbigay ng ganito. At ito 10 kilos, it will be, magbibigay kami ng 6 times a year, so kada 2 buwan meron na naman ibibigay. Hindi ito minsanan lang, this will mag-continue ito na hanggang patuloy lang. Nasa program na natin yan. Kaya ito ang maaaring gawin kapag maganda ang partnership, ang ugnayan ng local government at saka ng national government. Kaya namin ginawa ito dahil siguro ako very impatient ako. Gusto kong mabilis ang takbo ng serbisyo ng pamahalaan. Napapagalan ako sa kuminsan dahil ang daming kailangan gawin. At siyempre, ang national government hanggang region lang. Sabi ko, nanggaling naman ako sa local government. Governor ako ng 9 na taon sa Ilocos Norte. Kaya't nakita ko, may kakayahan naman talaga ang local government. So sabi namin, ba't di na lang sila ang magbigay? At sila na lang mag-distribute. At basta galing sa atin, galing sa local government, galing sa national government, programa po ito, pero ang nag-implement, buong national government at buong LGU. At ito ay upang matiyak na lahat ng mga nangangailangan ay hindi naman, basta't merong 10 kilo ng bigas, hindi naman gugutumin. Ang listahan po ay galing sa ating mga local government, mula mayor, hanggang chairman, sila po ang gumagawa ng listahan dun sa area nila kung sino mga nangangailangan. Kaya't yun ang nakalista para mabigyan nga nito. Kagaya ng aking nasabi, ito ay hindi lang minsanan. Ito every 2 months, 6 times a year, 6 na beses kada taon. So, kaya ito ay para tulong sa inyo dahil alam naman natin hindi, lalo na. Nataon, ito programa ito, hindi ito kasama dun sa energy crisis, dun sa gera sa Middle East, sa Iran. Nataon lang na nangyari yan, sisimulan namin itong programang ito. Mabuti na lang na may programang ganito kasi alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, lahat ng mga iba't ibang bilihin ay tumataas din. Kaya mabuti na lang meron tayong programang ganito na kahit na wala na yung crisis, na energy crisis, patuloy pa rin ang programa ng pamahalaan para sa inyong mga nangangailangan. Ito po ay isang bahagi pa lang. Meron din po kaming programa para sa mga barangay. At lahat ng barangay ay bibigyan namin ng 200,000 piso. Etong kalahati ng 200,000 piso, yung 100,000, gagamitin para tumulong sa mga scholar. Ang scholar na ma-identify ng chairman at sasabihin, ito dapat mag-graduate na pero walang pambayad sa eskwela, ayun, ay bibigyan ng 20,000, 20,000 para at least makatapos man lang. 5 yun, bawat barangay. Umpisa pa lang yun, 100,000 yun. Yung natirang 100,000, nasa barangay na kung ano yung gagawin nyo doon sa perang yun. Pwede kayong pumili ng bigas, pwede kayong magdagdag ng scholar, pwede kayong gumawa ng ibang project. It's up to, nasa barangay chairman na. At yan ay aming ginagawa upang ibaba ang serbisyo ng gobyerno para sa ating mga kababayan. Para maramdaman kaagad. At kaya't napakahalaga ang pagsasama sa LGU
kapag kahit na gaano kaganda ang programa sa taas sa national government, pag hindi maganda ang koordinasyon sa national government at saka sa local government, baka walang maramdaman ang tao. Nakikita ko po ito nung gobernador nga ako, nakikita ko na yung mga inuutos sa amin na galing sa taas, nakikita ko, sabi ko, maganda sana ito sa papel, pero pagka sinubukan natin gawin ito, mahirapan tayo. Kaya sa mga natutunan, mga leksyon na yun, ay in-apply ko na dito sa aking pagkapangulo para lahat ng buong gobyerno, hindi lamang national, hindi lamang local, lahat ng buong gobyerno, mula sa taas, mula Pangulo hanggang sa barangay tanod, nagtatrabaho para sa inyo. Yan po ang aming ginagawa. Ito po ang Rice Assistance Program. Sana po ito ay makatulong, magbigay ng kahit kaunting ginhawa at pag-aangin ang dala ninyong pambigat na problema sa pera, lalo na sa mga magugulong panahon na ganito. At patuloy po namin, asahan po ninyo na ang pamahalaan ninyo ay walang pagod na patuloy na naghahanap ng iba't ibang paraan kung paano pang makatulong, at kami po ay nakikinig sa inyo kung ano sa inyong palagay ang tunay na pangangailangan. Kaya asahan nyo po, nakikinig po kami at ginagawa namin ang lahat ng kayang gawin ng pamahalaan kasama ang buong pamahalaan mula national hanggang local. Maraming salamat po. So yun mga kababayan, narinig yung sinabi ng Pangulo. Ayan, tulong sa ating mga kababayan. Wow. Every 2 months, 6 times a year. Wow, grabe, kakaiba ito guys ha. So shout out sa mga taga Antique, Iloilo. Ay hindi, Capiz ba? Iloilo. Ayan, shout out sa inyo. Kaya abangan nyo po ang Pangulo, mga kababayan, sa mga lugar nyo. Ganyan kagaling ang kanyang kaisipan. Walang iba wala na rin siyang ginawa kundi tumulong ng tumulong. O diba? Ayan o, rice distribution in Rojas City, Capiz. Speech Milibili covered gym, Barangay Milibili, 27, 26 April. Ayan o. 10 kilo, magkano na po yan? Diba? Malaking tulong po yan. At saka maraming mga tulong na pinagkaloob ng Pangulo. So yun mga kababayan, anong kapalagay nyo? Ay ako, masaya ako. Kasi nakikita ko ang Pangulo nagtatrabaho kahit saan pumupunta. Hindi tulad ng iba, puna walang ginawa. Di ba? Yan ang totoong leader. Ngayon, makikita natin sino ang totoong nagtatrabaho. Ang vice presidente o ang presidente? Natural ang presidente. Obvious ba? Kaya nga, yun ang trabaho natin dito para i-upload yung mga videos niya. Di ba? Para to inform Filipino people na ang Marcos administration nagtatrabaho. Hindi lang nakaupo sa Malacanang at nakahiga sa loob ng Kalumbu. Hindi niya gawain yan. Sabi nga doon sa mga binasa ko, yung mga ibang, yung mga Ilocano, sa bagay lahat naman, pero ang Ilocano talaga daw masipag. Hindi daw mapakali pag walang ginagawa. Well, I think, parang totoo naman. Hindi lang totoo talaga. Si Pangulong Marcos magala talaga kung saan nakakarating. At kasama po ang mga tulong na ipinagkaloob niya sa ating mga kababayan. Dami niyan guys ha. Baka sobrang bigas sa warehouse ng NFA. Kaya maganda ang mga ani ngayon. Alam mo yung mga bigas na yan, ganda po yan. Baka palabas naman ng mga salot bukbukin. Dapat may proof, di ba? So yun mga kababayan, abangan natin mga ibang activities ng Pangulo sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Follow me and likes. Don't forget to hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Bye and babus. God bless Philippines. Thank you Mr. President. Bye everyone. There's more. Mga pagkain, ma'am. Walang ibibili. Walang tubig. Ganun lang, ma'am. Kasi ang mga magsasaka, ma'am, ang mga humayan, mga palay-bala, ma'am, maraming, ma'am, yung mga tamasok, bala, ma'am, walang kinukuha, ma'am, na daming damage, ma'am. Parang nakapakinabang, ma'am, makakain. Yung mga taong hindi makabili ng mga bigas, yung ba ng pera pa. Makaano ko yung sinasabi ko yan, ma'am, sa kay Presidente. Presidente, salamat po yung binibigay sa aming bigas na nakapakinabang sa bayan. Ganun lang. Dahil kami ay isang mahirap man lamang kami at isang magsasaka,
Tapos yung asawa kong Mac, tricycle driver, ay yung gas masyado nagmahal. Tapos yung amon sakahan, laging binabaha, ma'am. Tapos yung mga insecticide, sobrang mahal. Pagdating ng harvest time, ma'am, yung parang bagsak presyo na yung palay namin. Kaya yung ang problema namin, napakalaking biyaya para sa amin magsasaka kahit dahil si ating President Bongbong Marcos Jr., yung napili niya yung Roa City, lalo na sa barangay namin Milibili, Roa City. Nagpapasalamat ako ng marami sa iyo, President Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat at Diyos siyang hina. Ayun. 'Di ba guys? Ang saya ng ating mga kababayan ng mga Ilonggo sa sa Capiz. Capiz 'yun. Kaya diyan 'yun makikita kung paano magtrabaho ang pangulo. So, dapat ganyan ang piliin natin na next president, no? Well, ako naman mga kababayan, basta ang importante dito is yung ituloy lang ang nasimula ng Pangulong Marcos Jr. Yun lang ang importante, no? Saka isa pa, papasalamat din tayo kay Pangulong Marcos Jr. kahit maraming naninira sa kanya, still pa din napaka-strong niya kaya, no? Hindi niya pinapansin yung mga naninira sa kanya. Believe naman ako talaga sa kanyang katapangan at katatagan, mga kababayan. Well, sabagay, dekada naman talaga yan na kumbaga matatag sila dahil meron silang sariling panindigan at kampi nila ang katotohanan. Alam po natin yung mga story nila. Kaya nga marami nga nagsabi si PBBM lang ang ang mga Marcos lang ang may pakialam or sila, ibig sabihin, ang mga Marcos lang ang mayroong malasakit sa bansang Pilipinas, lalo na po sa mamayang Pilipino. Kaya nakikita ko at kinukumpara ko sa mga ibang admin before. Totoo po yun. Sa kanya lang talaga makita mo. Junior, dahil sa inulunsad na programa na Rice Assistance Program sa Bagong Pilipinas, kung saan po nakikinabang ang lahat naming mamamayan, lalong-lalo na dito sa Roa City. Ito po isa ang malaking tugon sa kahirapan, lalo-lalo na nasa krisis tayo, at nagpapasalamat kami at sila po very appreciative sa ibinigay na bigas para sa atin. Magtiwala tayo sa ating pamahalaan, sa gobyerno ni President Bongbong Marcos dahil po tayo ay tuloy-tuloy ang bigay ng suporta at ayuda at hindi tayo pinapababayaan. Ito po ay isang patunay na may malasakit sa bawat Pilipino, lalong-lalong na dito sa siyudad ng Roxas. Sa mga taga-Roxas, ayan, Iloilo, di ba? Sakop ng Iloilo yan. Kaya, thank you, Mr. President. Ang malasakit mo, hindi makakalimutan yan. Dahil mga Marcoses talaga, may pusong yan. Ika nga makamasa ang mga puso nila. Gusto nila talaga tumulong sa kapwa at gagawin ang kanilang trabaho, lalo na si PBBM. Naku po, napakasipag na tao. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Thank you guys, follow me and likes, hit the button bell para lagi kayong update. Bye and babus. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.